Hello everyone! So ang topic natin for today is process costing. Pero this time, in multiple departments naman tayo ngayon. So ibig sabihin, madami tayong department. Hindi lang isa. In this example, ang department natin dalawa, Department 1 and Department 2. So ang gagawin natin for today is magpe-prepare tayo ng cost of production report at gagawa tayo ng journal entries. So using FIFO method. So, let's begin. So, syempre, una, paggagawa ng cost of production report, kailangan may heading. So, basahin natin itong ating given. Shinichi Corporation makes a chemical product that goes through two processes. The units completed in Department 1 are transferred to Department 2. Data for June are as follows. So, ito, may mga given sa ating data. May dalawa tayong department, Department 1 and Department 2. So, ito yung units natin. Tapos, ito sa baba, nandito yung mga cost. Okay, so magpe-prepare tayo ng cost of production report. So, syempre, may heading dapat yan. So, ang nakalagay dyan, name of corporation. So, in this case, Shinichi Corporation. So, next, production department. Name ng production department, Department 1. Tapos, title ng report. So, ang ginagawa natin, cost of production report. Saka, last, period covered. So, ito, for the month of June. Ayan, so may heading na tayo. So, okay lang ba itong heading natin? Ilipat ko na muna dito sa baba para kitang-kita natin yung body ng ating cost of production report. Lipat ko muna siya dito sa ilalim. O basta ito yung heading natin, ha? So, yan, dyan muna yan. So, okay. First, gagawa muna tayo ng quantity schedule. Okay, so yung first part ng quantity schedule, i-determine natin yung total units to be accounted. So, umpisa dyan, work in process beginning, started in process, total units to be accounted. Ngayon, i-account natin yung nakuha nating total units to be accounted. So, kailangan natin unit as accounted. Type natin unit as accounted. So, simula yan ay work in process beginning kasi FIFO method tayo. Next is started, finish, and transferred. Next is work in process end. Pag sinam mo yan, ang makukuha mo total unit as accounted. Okay, basahin na natin yung mga given natin. So, dito muna tayo. So, Department 1, ito yung units natin. So, given naman, work in process beginning, 16,000. Tapos, started in process, ito siya, 152,000. So, i-add lang natin yan para makuha natin yung total units to be accounted. So, ito nga yung total units to be accounted. Sabi ko nga, equal lang yan dito sa total unit as accounted. So, copy lang din natin yung work in process beginning. And then, given naman dito yung work in process end natin. Ayan, makukuha na natin yung started, finish, and transferred. Ang gagawin lang natin yung total unit as accounted, ibabawas natin yung
work in process beginning natin, saka work in process end. Ayan. So, ang started, finish, and transferred natin is 134,000. Ngayon, kukunin naman natin yung total EUP. So, dito sa example natin, ang application na ginamit dito ay uneven. So, kita mo, bukod yung materials sa conversion cost. Okay. So, umpisahan natin work in process beginning. So, sa work in process beginning, yung materials daw, complete as to materials 60%. So, ilan na lang kailangan nating materials? 40%. Sa conversion cost naman, complete as to conversion cost 70%. So, ang kailangan na lang natin para maging 100% is 30%. Tapos, itong started, finish, and transferred, lagi yan ang stage of completion, 100%. And then, itong sa work in process end natin, complete as to materials 100, kokopyahin lang natin yan kasi work in process end na itong ginagawa natin. So, ito complete as to conversion cost 60%. Ngayon, para makuha yung EUP for materials, imumultiply lang natin yung units sa percentage of completion. Ayan. So, ganun lang din sa started, finish, and transferred, tsaka sa work in process end. So, para makuha yung total EUP for materials, i-add lang natin yan. So, total EUP for materials, 158,400. Nakuha naman natin yung EUP for conversion cost. Ganun lang din. Multiply natin yung units sa percentage of completion. So, ganun lang din gagawin sa started, finish, and transfer, tsaka sa work in process end. Makukuha na natin yung total EUP ng conversion cost. I-add lang natin lahat ng EUP na nakuha natin sa conversion cost. So, ayan, EUP for conversion cost is 149,600. Okay, so tapos na tayo sa quantity schedule. Ang gagawin naman natin is cost analysis. So, first part ng cost analysis natin, i-determine natin yung total cost to be accounted for. So, ang total cost to be accounted for, compose yan ng cost natin sa work in process beginning, production cost na inad this month, o kaya tsaka yung cost na galing sa preceding department. Pero this time, dahil first department lang to, itong work in process beginning lang, tsaka cost incurred during June lang ang cost natin. Okay, so we have work in process beginning for materials and conversion cost. So, ang work in process beginning cost natin, ito siya, 4,800. Tapos, ang conversion cost natin, ito, 21,600. So, pag-add lang natin yan, ngayon, idagdag naman natin yung cost added this department. So, ito yung cost na inad this June. $79,200 for materials and $74,800 for conversion cost. Kunin lang din ulit natin yung sum nila.
Ayan, so ang total cost to be accounted natin ay ang sum nitong dalawang cost na to. So ang total cost to be accounted natin, 180,480. Ngayon naman, kukunin natin yung unit cost. So sabi ko nga sa mga previous video ko, ang unit cost based siya sa EUP. So para kunin yung unit cost, ang gagawin natin, etong cost for materials, i-divide natin siya dito sa total EUP for materials. So ang unit cost for materials is 0.5. Ngayon naman, ganun din ang gagawin sa conversion cost. Yung cost ng conversion cost, i-divide lang sa total EUP ng conversion cost. So, ayan, same lang yung unit cost ng materials and conversion cost. Ngayon naman, na na-compute na natin yung unit cost, ang gagawin naman natin is i-account yung total cost. So, i-assign na natin siya sa inventories. I-assign na natin siya sa work in process beginning inventory, started, finished, and transferred inventory, tsaka work in process and inventory. So, dito yan, i-assign natin dito. So, ito yung magiging mong basis. So, umpisahan na natin, work in process beginning. Cost last month. Cost this month. So, ang cost natin last month, ito yan ha. Ito yung cost natin last month. Ngayon, ang cost natin this month, dito tayo titingin. So, ito, 6,400. Tapos, for conversion cost, ito yung cost natin ng work in process. Ito yung units dito sa conversion cost. So, itong units, para makuha yung cost this month, yung units, ayan, 6,400, i-multiply natin siya dito sa nakuha nating cost, sa nakuha nating unit cost. So, ito yung unit cost for materials, 0.5, tas yung unit cost for conversion cost, 0.5. So, ita-times lang natin yan dito sa unit cost. Yung unit, ita-times sa unit cost. So, 6,400, multiply natin sa 0.5, so 3,200. Ganun lang din sa conversion cost. O, di ba ang dali? So, next natin, itong started, finished, and transferred. So, ganun lang din ulit. So, lagyan natin itong materials, conversion cost. Isam nga pala natin to yung nakuha natin. Hindi, dito na lang. Ayan. Okay, so started, finished, and transferred. Ang unit for materials, 134,000. Okay, copy lang natin. Tapos for conversion cost naman, ito siya. 134,000 din. So, times lang ulit natin sa unit cost. So, times natin lang sa unit cost. 134,000 times 0.5. So, 67,000. Ganun lang din sa conversion cost.
Ngayon, work in process and so materials, conversion cost. So ito siya, ang units for materials 18,000. For conversion cost, ito 10,800. So i-multiply lang din natin sa unit cost. 18,000 times 0.5, so 9,000. Okay, so ang gagawin natin, etong lahat ng cost na to, nakikita mo to, cost natin ng work in process beginning tsaka started, finished, and transferred. Etong cost na to, yan yung cost na matatransfer sa next department. So, kunin natin yung sum nila. Ayan. So, itong 166,080, ito yung cost na matatransfer sa Department 2 mamaya. So, kunin lang din natin yung total nitong work in process and add lang natin yung 9,000 sa 5,400. So, okay, makukuha na natin yung total cost as accounted. As accounted for. So, ang total cost as accounted for, para malaman mo kung tama ka, dapat equal yan sa total cost to be accounted. Total cost to be accounted for. So, check natin kung tama. So, dapat ito, pag pinag-add ko, equal lang siya sa 180,480. So, ayan, tama yung nakuha. So, total cost as accounted equals sa total cost to be accounted. Okay, so nakapag-prepare na tayo ng cost of production report. Ang gagawin naman natin, journal entries. So, first journal entry natin, work in process, Department 1. So, materials, raw materials. Tapos, payroll slash applied factory overhead. So, ang inad natin na raw materials, ito yung cost. Saan? Ito, 79,200. Tapos, as for conversion cost, diba sabi ko, yung conversion cost, equal siya sa sum ng payroll at factory, applied factory overhead. So, ayan. So, pag sinam natin yan, so ito yung mga elements na nilagay natin sa work in process department 1. Ngayon naman, since tapos na itong department 1, ang mangyayari, yung malilipat na to sa department 2. So, work in process, department 2, work in process, department 1. So, ang cost, ito siya. Kasi kung titignan natin sa units, ito yung units na matatransfer sa next department. So, kung sa cost, ang katumbasnan, ito yan. Yung sum ng work in process beginning tsaka started, finished, and transferred. So, ang cost na malilipat sa department 2 ay 166,080 pesos. Okay, so
Meron na tayong cost of production report, meron na tayong journal entry. So next department naman tayo, Department 2.